What's up guys? So sa vlog na to ipagtatapat-tapat ko yung tatlo kong the best na mic. Ikukumpara ko sila dahil gusto ko malaman kung ano yung kailangan ko discard at kailangan ko na mag-decide kasi sobrang dami ko ng gear, no? So dahil gusto ko malaman sa kanila kung ano yung the best, ginawa ko na rin ng vlog para makatulong sa inyo kung meron man kayong ganitong mic or kung meron man kayong gustong bilhin sa isa sa kanila. So ito ang unang mic, ang Sony ECMG1. Maliit lang siya, ginawa talaga siya para sa Sony cameras na mga APS-C. At ang pangalawang camera ay ang ECMB1M. Mas malaki lang siyang version dun sa naunang mic pero mas marami siyang options at ginawa rin siya para sa mga full frame na camera ng Sony. At ang pangatlo, ang Sennheiser MKE400. Ang Sennheiser na brand ay isa sa pinaka the best na gumagawa ng mic sa buong mundo. Ito yung test ng ECMB10, ha? ECMB10. Ito. Sige, takbo mo yan, Lance. Sige, takbo mo ito. Videoan natin, dali. Para makita ng ano, ng vlog. Is it? Say hello, vlog. Hello, vlog. Hello. Hi, everyone. Hi, everyone. What is it? It's a stone. Here. Ito yung shotgun mic niya, yung paharap, yung linear. Ito yung boses ko, then ito naman yung boses ng nasa harap ko. Kung nagsasalita ako at nagsasalita din siya, pwede natin i-change ng mode. Ito yung mono, naririnig lahat ng side. So, naririnig niyo yung hangin. Sa kanya, ayan, sa kanya. Ayan na. Wait lang, balik tayo konti doon. Meron kakaiba eh. Sa kanya, ayan, sa kanya. So narinig niyo yun, dapat walang wind noise yun. Kasi nung time na to, nakasuot niya yung dead cat niya. So para yun maprotektahan yung mic sa mga hangin, no? Tulad na lang ng electric fan dun sa likod ko. So supposedly, wala talagang papasok na hangin kahit konti. Dapat wala akong maririnig. So kung nagpo-vlog ka na ganito, ito yung boses yan. Para maano nyo, tignan natin yung quality. Pero yung kukunin niya at saka ibibigay sa'yo, hindi. Okay. Hahabulin ka niya. Baka akala niya aggressive ka, gano'n. Hindi naman? Hindi naman. Hindi ba siya nag-aggressive? Hindi naman. Pag sa bahay lang siya, tapos may mag-ano. Hindi naman siya. Ganyan lang so. Akin na. Kaso lang Ganyan mag-fetch. Huwag mo siyang touch. Fetch. Hindi. Ayaw niya. Ayaw magpahawak. Ayaw niyang touch niya. Hindi siya marunong sa ano eh. Gusto lang Ano nga habol siya? Oh, shit! Hawak ko yun. Hinabol na kasi ito nakaraan ng New Year. Ng aso. Kaya kakagatin talaga siya. Yung mga maliliit, aggressive yung mga ganun eh. Oo, yung ano. Strong yan. Tatakbo yan. Gusto niya makipaglaro. Gusto niya makipaglaro yan. Yan ang gusto niya. Monster! Ito yung quality pagka nakatutok sa iyo yung camera. At syempre, ang quality na pagka hindi nakatutok sa iyo yung camera ay anong pangalan niyan, Lance? Coco. Mabait pala eh. Malakas kasi siya manahul, no? Kaya nakakatakot. Lalo kapag sa bahay siya. Pag sa loob ng bahay yun. Your bone! Ayaw lang niya magpa-touch nang hindi pa niya kilala. Yay! Grabe, tontuwa siya, oh. Makikita ko sa mukha niya, masaya siya, eh, no? Yan, gusto niya habulin. Ito nga rin pala. You're cute! Coco, ito na ulit na kayo. Baron! Wow! That's a toy car? Oh! Talay sa kanya yung chinelas. Ayaw kita.
shorts! Hala. Bite your shorts! Biting ako! Hala, kukunin na yung car mo, Lance. Kukunin mo yung car mo. Hala. Lelas. Hindi kasi nabila ng laruan. Chinelas yung ngangatay niyan. I'll bite your... Huwag mo ipabite, Lance. Papabite mo yung bayag mo. Paw Patrol! Yan si Bobby, oh. Kaya na si Kuya. Kalato ng buhok ko. So, ito yun naman yung quality ng audio niya pag nakaharap sa akin. So, sa test na to, susubukan ko indoors para syempre matry natin yung may electric fan. Kung papansin nyo, naka-on yung electric fan ko dun sa likod para din ma-judge nyo kung ano yung tunog, kung naririnig ba yun o kung na-ignore niya ba. So, ito yung wind test. Wala lahat cover to, walang dead cat. So, ito yung pinaka-natural niyang tunog pagka inaano mo. So, ito naman yung swing test. Ito naman yung test ng walang dead cat. Ito yung pinaka-normal niya na look. So, ito naman yung swing test. So, siniswing ko lang siyang ganyan. Siniswing ko. Ito yung test na may dead cat. So, ito yung test na normal sa MKE. Wala siyang dead cat. At syempre, ito naman yung swing test ng MKE 400. I-swing lang natin yan ganyan. So, ito yung may dead cat na test ng MKE. So, ginamit ko ngayong mic dito sa camera ay ang ECM-G1, yung maliit na mic na to. So, eto yung tunog niya para ma-experience nyo rin nandito sa kwarto. So, unahin natin tong dalawang mic na to dahil eto yung available ngayon. Mamaya na yung maliit natin. So, simulan natin sa mic na to, ECM-B1M. Ang haba ng pangalan niya dahil sa Sony siya. Yung mga Sony names medyo kakaiba eh. Hindi ko alam kung bakit. Ang mga gusto ko muna dito, ano ang mga pros dito? Ang pros dito ay, unang-una, wala siyang wire, no? Napakaganda, diretso na lang siya dun sa hot shoe mount ng camera mo. Diretso, walang wire. Alam mong gumagana kasi nakikita mo rin sa screen yung tatak na basta merong logo doon na makikita mong gumagana siya, no? Ngayon, ang isang maganda dito ay meron kasi siyang manual. Actually, mas marami yung manual settings niya kaysa sa Sennheiser MKE 400 ko. Sa mga hindi ko naman gusto sa mic na to, pagka wala siyang dead cat, talagang parang ang ingay ng vlog mo, no? Kahit na tipong ginagalaw mo lang ng ganito yung mic mo. So, siniswing ko lang siyang ganyan. So, hindi yun maganda sa vlog kasi minsan kahit naglalakad lang ako or merong ceiling fan sa taas, naririnig talaga. Tapos, ang kakaiba rin dito, kahit na merong ganito, minsan naririnig ko pa rin yung wind. So, paano nangyayari yun? Ibig sabihin, tumatagos pa rin, no? Kasi feeling ko, sobrang sensitive nitong part na to, itong taas na to. So, para sa akin, hindi ako masyado natuwa dito. Mas maganda pa rin yung kasunod nating titig ng mic. So, dito naman tayo sa MKE 400. So, napakaganda na ito, no? Nakita nyo naman siguro sa test natin na kahit naharap ka ng electric fan, hindi talaga tumatagos dito sa blimp niya yung wind noise. So, dagdagan mo pa ng dead cat, talagang wala nang maririnig. Pero, para sa akin, ito lang sapat na para sa wind noise, no? Never ako na-fail nito. Ang maganda dito, sa mga dati kong vlog, kahit ang layo, alam mo yung tipong mga 15 feet away na,
alam nung camera kung sino yung ka-capture niya. Alam niya na yun talaga yung kukunin ko. So, kahit nagsasalita lang yung misis ko, naririnig pa rin siya ng camera at sobrang linaw ng kuha, no? Gusto ko rin yung base nito. Gawa talaga ng Sennheiser, sobrang sulit talaga, sobrang solid. So, dito naman sa side na to, meron talaga siyang mga setting. Ang kanya naman, meron siyang low noise, no, na cancelling din. So, hindi nyo maririnig yung mga electric fan. Yun yung aasahan mo sa kanya. Tapos, meron siyang volume dito. Yun lang, napakasimple lang yung ano niya, yung features niya. Tapos, ang pinakaayaw ko dito, alam mo, almost perfect tong camera na to. Kaya nga lang, may mga vlog ako na nagkakaroon ng static na sobrang hindi mo magamit yung mga parts ng vlog na yun. Alam mo, nagiging problema kasi pag sinaksak mo to dun sa camera mo, tapos nagalaw-galaw mo, sa sobrang sensitive niya, unang-una nagagalaw-galaw mo kasi ginagalaw-galaw mo yung camera. Pangalawa, pag di mo masyadong na diin kasi iniingatan mo rin. So, pagiging static yung pinaka footage mo, no? Para sa akin, the best dito kung gagamitin mo to, isasaksak mo muna yung headset mo dito tapos papakinggan mo kung may static. Ang problema lang, pag masyado kayong magalaw, tapos nagalaw-galaw mo nga siya, pwede ka magkaroon ng static. Hindi ko lang alam kung defective to, pero ako maingat ako sa gamit niya. Never ko siya na galaw-galaw kung anong may pangyayari ba na laglag or anong, walang ganun. So, doon ako nagtataka. Etong mic na to, almost perfect na talaga. Tingin ko, ikikip ko pa rin talaga to kasi mas the best talaga siyang gamitin para sa akin. Tapos, napakadali lang din yung tanggalin. Unlike doon sa Sony mics na yung ganito niya, na wala nga siyang wire, no? Pero, pag sinaksak mo naman, sobrang hirap din talaga tanggalin, no? So, para sa akin, kung sa quality lang, ito yung panalo. Panalo talaga. Perfect na mic. Tapos, ang maganda rin sa kanya, dikit na dikit siya dun sa taas ng camera mo. Yung taas ng camera mo, ang ganda tingnan. Ang pogi ng camera mo tignan pagka ito yung gamit. So, di ba nga dito sa mic na to, medyo mataas siya. So, ganito yung difference niya, no? Ang nipis pa niya sa taas. So, yung difference parang ganyan. Ito, napakaganda. Tignan niyo naman, may ano siya, may blimp. Yan. Ang ganda, di ba? So, doon naman tayo sa mic na maliit. Pagpapalit ko, para mapakinggan nyo to, ilalagay ko to dun sa camera. So, ulitin ko, hinayaan ko lang naka-on yung electric fan sa likod para marinig nyo yung experience, no? Para marinig nyo kung naririnig ba. Ang nakasaksak ngayon ay ang MKE 400. So, simulan natin yung pros and cons ng maliit na mic na to. So, yan, tinanggal ko yung kanyang dead cut. Ito yung dead cut niya, ang laki, no? Ayan. So, ang mic na to, kung titignan nyo, meron siyang mini blimp, no? Same siya dun sa may MKE 400, yung pinakita ko sa inyo kanina, pero mas maliit siya. Pero ang pinagtataka ko dito, bakit pagka natapat siya kahit konting hangin na ganito, tinatamaan siya ng electric fan, naririnig pa rin yung doon ako nagtataka bakit ganun. So, ibig sabihin, baka masyadong dikit yung mic dito sa sa blimp niya na to, dito sa muffler niya na to. So, ewan ko kung bakit din nila alam yon. Tapos pagka siniswing ko siya, ganun din, din siya, tumutunog din, no? Parang maririnig mo rin yung hangin, ganun din siya ka-sensitive, no? Sa ngayon, pag-usapan muna natin kung ano positive sa kanya or ano yung pros sa kanya. So, ang maganda sa kanya, syempre, sobrang liit. Ginagamit ko to dati sa mga APS-C ko na camera. Nilalagay ko to sa taas. Ang liit niya, halos hindi siya mapansin. So, binili ko lang talaga to siya noon pa para lang talaga sa APS-C camera ko. Ngayon, napapansin ko sa tunog nito, para siyang masyadong sensitive. Alam mo yun, hindi siya talaga tutok dito, kundi para siyang naka-super cardioid lang. Parang ito yung nakukunan niya dito sa may harap konti. Kasama yung gilid, no? Ang maganda rin sa kanya, syempre wala din siyang wire, no? Pero, pagka nilagay niyo to, siguraduhin niyo lang na hindi na masyadong tatanggalin. Kaya sobrang hirap din talaga niya tanggalin. At kala mo masisira. Alam mo yun, yung hot shoe ng Sony kasi sobrang sensitive, no? Electronic siya na hot shoe. So, para siyang masisira sa pagtanggal niyo sa sobrang higpit. As in,
bubuelo ka. Ngayon, meron akong technique na hinahatak ko siya gamit yung kuko ko. Pero, pag di mo talaga alam na tanggalin, baka masira lang yung ano mo. Ang ayaw ko rin dito, pagka nag-shake siya, di ba, kung titingnan, meron siyang parang shake, meron siyang shock absorption, no? Pero, napansin ko, pagka nagsa-shock absorption siya, meron kang maririnig na boom, 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 boom. Ganun. Hindi ko na-test kanina, pero merong ganun. Napansin ko na yan sa ibang videos ko. So, bakit ganun, no? Sony. Ang maganda sa kanya, the best siguro siya sa mga APS-C, pero kung itatapat ko pa rin siya sa MKE 400, malayong malayo. So, hindi rin siya mabubuhay ng walang dead cut kasi nga, yung blimp niya is parang walang kwenta, no? So, lagi ka nakaganito, nawala na kagad yung idea niya, yung pinaka pro niya, no? Yung feature niya na maganda, na maliit siya, yung form factor niya. Kasi napakalaki niya, tignan mo. Para siyang may daga ka dun sa may taas ng camera mo. So, yung performance nito, almost the same lang sa dito. Etong isa, yung ECMB1M, meron lang talaga siyang dito settings, no, na ma-manual mo siya. Ang gusto ko lang dito, pag ginagamit mo yung omnidirection niya. So, pag nagsasalita ka sa camera, parang nasa harap ka talaga, no, sobrang rinig na rinig ka. Yun lang yung pinakalamang nito. Pero eto, wala talaga siyang lamang. Yung liit niya lang yung pinakalamang niya. Sa pagkakaalam ko, hindi mo pwedeng baguhin yung volume ng camera mo pag ito nakasaksak. So, automatic siya lahat. Ito naman, meron naman siyang volume dito sa kanya. So, hatulang ko na ngayon. Para sa akin, hindi tumatapat tong dalawang to sa MKE 400. So, magde-decide ako siguro na ibenta siguro tong dalawang to or ito munang maliit. Para lang mabawas-bawasan yung gear ko. Kasi wala na rin point yung maliit eh. Ngayon, ito naman, ang pinakagagamitin ko lang dito ay yung omnidirectional niya. Yun lang yung time na pipiliin ko siya. Pero, all the time, ang gagamitin ko pa rin ay ang naririnig nyo ngayon, yung MKE 400. So maraming salamat sa panonood at sa ulitin. Bye-bye!